Suspendido ngayong Agosto ang pagbabayad ng amortisasyon ng mga benepisyaryo ng National Housing Authority. Hakbang ito ng ahensya bilang tugon sa epekto ng mga bagyo at habagat na nananalasa sa bansa. Si Creseline Catarong magbabalita. Libo-libong pamilya ang nawala ng maayos na tirahan matapos ang pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat. Marami rin ang hirap ngayon sa pagtustos sa araw-araw na pangangailangan gaya ng pagkain, tubig at iba pang pangunahing gastusin. Dahil dito, magpapatupad ng isang buwang moratorium sa pagbabayad ng housing amortization ang National Housing Authority o NHA para sa lahat ng benepisyaryo nito sa buong bansa. Saklaw ng moratorium ang buong buwan ng Agosto, ayon kay NHA General Manager Jobin Tai. Bukod dito, wala ring karagdagang multa o interes na ipapataw. Tinatayang mahigit 500,000 housing units ang makikinabang sa naturang hakbang. Nilinaw ni Tai na otomatikong makikinabang ang lahat ng benepisyaryo ng ahensya. Lahat naman po ng ating mga benepisyaryo, automatic po yan. Hindi na po nila kailangan magbayad for the month of August. So ang susunod na po nilang babayaran ay for the month of September. So gusto po natin sila bigyan ng chance at huwag na po nila intindihin na bayaran to para makatulong rin po para sa alam pagbangon. Muli namang ipagpapatuloy ang regular na paniningil pagpatak ng Setyembre. Samantala, patuloy ang aktibong pagtugon ng NHA sa mga nasalanta ng kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sambit ni Tai, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa mga local government unit upang makuha at ma-validate ang datos ng mga bahay na partially o totally damaged bunsod ng mga nagdaang sakuna. Ipinahayag din niya na magbibigay ang NHA ng financial assistance sa mga nasalantang pamilya sa susunod na linggo, sa sandaling makumpleto at ma-validate ang mga isinumiting datos ng mga LGU. Tuloy-tuloy po ang NHA sa ganitong panahon sa pag-ugnayan sa ating mga LGU. Kinukuha po natin ang mga data ng mga LGU ng mga partially and totally damaged houses para matingnan po namin kung paano namin sila matulungan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.